Kaneta at kapanalig sa Panginoon. Welcome po sa ating programa sa Usapang Biblia. Again, tayo ay muling may mainit na magiging talakayin at of course kasama ko ngayon si Brother Alex. Kumusta ka naman, Kuya Alex? Hello, good morning po. Ayan. Sa ating lahat na kami naririto, hiningi po namin ang inyong mga suporta sa aming pag-aaralan po ni Pastor Ramil. Yan, ano. So, nakakatapos lang ng bagyo, Brother Alex, no? Yes, ano ba pangalan ng bagyo na yan? Pipito. Pipito. Pipito, parang pito-pito. Pipito Manoloto. Nako, talagang nakita naman natin matindi itong dumalan na bagyo at maraming, alam mo na nasalanta, mga naperwisyo. Pero again, purihin pa rin ang Diyos. There is always a reason to be thankful to God. At dito sa atin, sa Bagyo Benguet, hindi masyadong hindi masyadong tag dito. Masyadong hindi nasalanta. Nasalanta. Hindi tayo masyadong nasalanta. Yan ay dahil sa kagandahang loob ng Diyos. So, yan. So, without further ado, Kuya Alex, bago tayo mag-umpisa sa ating usapang Biblia, na kung saan yung pag-uusapan natin ngayon itong John chapter 8. Yes. Ito napakagandang magiging usapin natin ito tungkol ito sa revelation tungkol sa pagiging Diyos ng ating Panginoong Hesukristo. At later on ay makikita natin kung ano yung kahalagahan nito no? Opo. Bakit ba mahalaga sa ating mga mananampalatayang Kristiyano na kilalanin natin ng tamang pagkakilala ang ating Panginoong Hesukristo. At later on, paano ba dapat natin kilalanin si Hesukristo ayon dito sa John chapter 8 na ating pag-uusapan ngayong umaga. Pero bago yan, Brother Alex, yes, pwede bang i-lead mo muna tayo sa ating opening prayer? Okay po. Tayo po'y manalangin. O makapangyarihan na Diyos nandyan sa kalangitan, na manlilikha ng sanlibutan. Kayo po ang lahat ng nakakabatid ng inyong mga ginagawa, Panginoon. Dahil, Panginoong Diyos, wala po kayong ginagawa kundi sa utos ng inyong Ama at kalooban ang inyong ginagawa. Maraming salamat po ngayon, Panginoong Diyos, sa pagkakataon na ito kami naririto. O Panginoon, nandito po kami ngayon upang hindi sa sarili naming kapakanan, upang maipahayag ang inyong mabuting balita, Panginoong Diyos, dito po sa Radio Ministry, RPN, Radio Ronda. Ikaw lamang, Panginoong Diyos, ang maparangalan sa lahat ng aming gagawin, sa lahat ng lalabas sa kanyang bibig ni Pastor Ramil. Ito po, Panginoong Diyos, ang mga bawat makikinig. Ito po, Panginoong Diyos, naniniwala po kami. Gagamitin niyo po itong Radio Ministry na ito, Panginoong Diyos. Purihin ka, Ama, Anak at Espiritu Santo. Kayo lahat, Panginoong Diyos, ay nagkakaisa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Ayan. So, balita ko, meron tayong kape rito, bro. Ito, sarap nga po. Ikasama mo. Napakainit pa. Ayan, okay. Sabayan nyo kami sa kape dahil talagang mainit ang ating pag-uusapan. Okay. Yes. Okay. Parang walang sounds Alam ninyo, bro, itong John chapter 8, dito natin makikita yung katanungan na why is it important o gaano kahalaga na maging tama ang pagkakilala natin kay Hesukristo at ano ba yung pagpapakilala ng itong sa John chapter 8, ano bang itinuturo o ano bang gustong ipahiwatig tungkol sa talagang kalagayan ng ating Panginoong Hesukristo. So, yan ang tingnan natin. No? Basahin nga natin na Brother Alex dito sa John chapter 8 verse 23. Okay po. Ang sabi po dito sa John chapter 8, 23 to 24. Okay? Sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan nito, ako'y hindi. 24, kaya sinabi ko sa inyo na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan. Mamamatay nga kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwala, ako'y si ako nga. Yan. Yun po, Pastor. So, sabi ng
mismo ng ating Panginoong Hesus, siya yung nagsasalita diyan, ano. Opo. Ngayon, para mas maintindihan natin nangyayari rito, tingnan natin yung kung tawagin yung historical background o yung context nitong talata natin na ito. Ang context kasi diyan, kapatid, Brother Alex, nung mga panahon na yan, ay si Jesucristo, alam natin na he is proclaiming or confessing things na hindi dapat sinasabi ng isang ordinaryong tao lamang. Halimbawa, Yes, opo. ang sinasabi kasi diyan ni Jesucristo, actually yung salita niya yan na mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. Yes, Ano? opo. Totoo yun. Tapos ang kausap dyan ni Jesucristo at that time, of course, the expert of the law. Kung tawagin mga expert of the law o the Pharisees and the Sadducees. At sinasabi nila, mamamatay kayo sa inyong mga kasalanan kung hindi kayo maniniwalang ako nga. So, makikita natin dito, kapatid, na mabigat na pananalita ito. Imagine mo yung salitang hindi mamamatay kayo sa isang kasalanan. Ibig sabihin nun, it pertaining to salvation. In short, Yes. hindi kayo maliligtas kung hindi kayo maniwalang Opo. ako nga. So, yung salitang ako nga, actually, ayan ay isang pangalan, kung tawagin pangalan o personal name ng Diyos. Kaya nung narinig ito ng mga Pariseo, ay iba ang reaction nila. Actually, dito sa John chapter 8, 3 times na sinabi ni Jesus Yes, na opo. ako nga at sa mga last part ng John chapter 8, verse 59, makikita natin yung kahuli-hulihang sinabi ni Jesus, siya'y ako nga. Diba? Nagalit na talaga yung mga Pariseo at gusto nilang patayin si Jesus Kristo. Gigil na gigil na. yan yung konteksto na nangyayari. Nagagalit sila dahil sa mga sinasabi ni Jesus na ako nga, ako ang ilaw ng sanlibutan, ako'y taga-langit at kayo taga-lupa. O yan yung mga sinasabi ni Jesus. Mabigat itong mga sinasabi ng pagkakilala nila kay Jesus na tao lang, sabi nila. O kaya they want to kill Jesus Christ. At ngayon, maaaring matanong natin bakit naman papatayin nila. Grabe naman, ganun lang naman sinasabi ni Jesus. We have to understand, again, may utos kasi sa Biblia, Leviticus chapter 24, kung babasahin mo diyan, ay basahin nga natin mas mainam, tingnan natin sa verse 11. Ano ba kasi ang utos sa mga Hudyo o sa Israelites sa sino man gagamit ng pangalan ng Diyos? Bakit kaya ganun? Kasi ang reaksyon ng mga Pariseo nito. Okay. Leviticus 24, verse 11. Verse 11. Kaya ang sabi dito, sa kanilang pag-aaway, nanungayaw siya at nagsalita ng masama laban sa ngalan ng Diyos. Kaya dinala siya kay Moises. 11. Ang pasya ni Yahweh. Tuloy ba? Basahin mo pa. 13. At sinabi ni Yahweh kay Moses, ilabas ninyo sa kampamento ang nagtutungayaw, ipatong sa ulo niya ang kamay ng lahat ng nakarinig sa kanya. At pagkatapos ay batuin siya hanggang mamatay. Yan. So makita natin, may utos pala kasi sa mga Hudyo na sino man gagamit sa pangalan ng Diyos, in a way na or in a context ng paglapastangan, pagtungayaw, ang sabi diyan, blasphemy yan o blasphemous. So sa mga Hudyo, that is considered a serious crime na gagamitin mo ang pangalan ng Diyos. Opo. Kaya si Jesus Christ, nung sinabi niyang ako nga, remember yung I am He is a personal name of God. So nagagalit ngayon yung mga Hudyo basing it on the commandment in the Torah. Pag sinabi nating Torah, yan yung yung lumang tipan. Yes, opo. So, ganun pala yan na Brother Alex. Kaya pala na ngayong iba siguro nagtataka, bakit mo sinabi lang ni Jesus, ako nga, ay gusto siyang patayin ng mga Galit na galit. Oo, ng mga Pariseo. Dahil yan yung konteksto. Now, tignan natin na mainam, bakit ba kasi talaga mahalaga kung ano at
or in short, bakit dapat nating kilalanin si Jesus na siya'y ako nga, or in short, na siya ay Diyos. Yes. Yan ang titignan natin na ngayon, kapatid. Okay? Unang-una, bakit mahalaga sa ating mga Kristiyano na dapat ang pagkikalala natin kay Jesus ay Diyos? Dahil unang-una, ang sabi sa Biblia, Isaiah chapter 42 verse 8, basahin natin. So, titignan natin, isa-isahin natin himayin, kapatid, kung bakit napakahalaga sa isang Kristiyano na ang pagkakilala niya kay Kristo ay Diyos. At titignan natin kung gaano kahalaga yan sa ating mga Kristiyano. Sabi sa Isaiah 42 verse 8, Akong si Yahweh lamang ang inyong Diyos, walang ibang Diyos, na maaaring umangkin sa aking kaningningan, ni makakagaw sa aking karangalan. Yan. Thank you, Lord. Kapatid, di ba, sabi diyan, ako ang Diyos. Yes. Walang sino man na pwedeng umangkin Opo. ng alin? Ang kanyang Karangalan. karangalan, Diba? pagka-Diyos. Oo. Actually, sa ibang translation yan, may dinuktong pa dyan. Mas lalong hindi ko ibibigay ang aking karangalan sa mga graven images o sa mga tinatawag na Diyos-Diyosan. Yes, opo. Totoo. So, kung titignan natin dyan, kapatid, ang karangalan ng Diyos ay para sa Diyos lang. Opo. Hindi yan pwedeng ibigay sa hindi Diyos. So, makikita natin na si Jesus pinaparangalan ng Kristiyano. Amen. Tinataas natin siya, di ba? At huwag tayo sumasamba, pangalan, dinideclare natin ang anak ng Diyos, di ba, sa ating panalangin, sa ngalan ng Ama, sa ngalan ng Anak. Kung tutuusin, makikita mo, Sila'y kung hindi magkapantay. ito naiintindihan, lumalabas na para bagang tayo ay gumagamit ng blasphemy. Kung hindi natin maintindihan ang konsepto na si Jesus ay Diyos. Dahil kapag si Jesus po ay hindi Diyos, halimbawa sabihin natin siya isang tao, o hindi kaya isang propeta, o hindi kaya isang anghel, at siya pinarangalan mo, okay? Ang lalabas, sinusuway mo ngayon yung utos ng Diyos na sinabi niya, Isaiah 42 verse 8, hindi ko ibibigay ang aking karangalan kanino man. Opo. Yung salitang kanino man, ibig sabihin kung sino-sino lang. Kailangan ay very special yan. Pag sinabing kanino man, whosoever. Pero si Jesus, mga kapatid, at mga giliw naming taga-subaybay, alam natin sa Biblia, Jesus Christ was glorified. Yes. Alam po ba ninyo na sa Biblia, mismo ang Diyos Ama pa ang nag-glorify sa anak? Pinarangalan mismo ng Ama ang anak. In John chapter 17 verse 5, may sabi si Jesus dun. Basahin nga natin ng John 17 verse 5, kapatid. Tingnan nga natin kung pinarangalan ba ng Ama. Take note, ang Diyos pa mismo ang nagparangal sa anak. Sige, basahin natin. Okay, sabi sa John 17 verse 5, Kaya Ama, pinagkaloob mo sa akin ngayon ang karangalan, taglay ko sa piling mo, bago pa likayin ng sanlibutan. Yan. So sabi Yes, ni Hesus thank you, Kristo Lord. diyan, sabi niya, Ama, ibigay mo ang karangalan na taglay ko noon pa. So, binigay ba ng Ama ang karangalan? Of course, in Matthew chapter 3, and even in Luke chapter 17, and even in Matthew 17, may mababasa tayo doon na ang sabi na nung binabautismoan si Jesus, may nagsalita sa langit, may tinig na nagsalita sa langit. Basahin nga natin yung tinig na narinig, na nagsalita, na nanggagaling sa langit. Basahin natin yung Matthew 3:15. Kasi titignan natin kung pinarangalan ba yung anak. Kasi ang sabi ng Isaiah 42, hindi ko ibibigay ang aking karangalan kanino man. Yes. Pero tingnan natin kung pinarangalan ba ng mismo ng Diyos yung anak. Basahin natin. Yung Ama. Sabi sa chapter 3 ng John, verse 15, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. 16, gayon na lamang, ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya kanyang kaisa sa niyang anak. Hindi. Matthew 3. Oo, Matthew 3:15. Ayan. Parang 17 yun. Hallelujah. Oo. Diyan tong na natin. Sige, Matthew 3:15. Matthew 3:15, okay?
Ngunit tinugon ni Jesus, "Hayaan mong itong mangyari ngayon, sapagkat ito ang nararapat nating gawin upang matupad ang kalooban ng Diyos." At pumayag si Juan, 16. Nang mabautismuhan si Jesus, umahon siya sa tubig, nabuksan ang langit, at nakita niya ang Espiritu ng Diyos. Bumaba sa kanya, gaya ng isang kalapati. 17. At isang tinig mula sa langit na nagsabi, "Ito ang minamahal kong anak, na lubos kong kinalulugtan." Makita Thank natin. Lord. So, makikita natin kung paano itinataas ng Ama mismo ang anak. Yes. And even in Luke chapter 12 ay sinasabi rin doon, I think, or John chapter 12, nasabi rin doon na pinarangalan ng Ama ang kanyang anak. So, putting all this together, makikita natin, di ba sabi ni Isaiah 42 verse 8, ang Diyos nagsasalita eh. Hindi ko ibibigay ang aking karangalan kanino man. Pero bakit kay Jesus binigay? Kasi si Jesus ang bugtong na anak ng Ama. Opo, yes, thank Okay? you, Lord. Ngayon, sa ating mga Kristiyano, we strongly believe that Jesus Christ is God. Because kung hindi siya Diyos, kung hindi natin kikilaling Diyos si Kristo, ay magiging violation yung Isaiah 42 verse 8 na bakit natin pinaparangalan ng isang tao lamang o hindi kaya isang anghel lamang. Tandaan natin na mismo ang Diyos ang nagsabi, Isaiah 42, kahit nga si King David, sabi niya, Opo. all glory to God. Yes. No? Kaya nga tayo mga Kristiyano, lagi natin sinasabi, all glory belongs to God. Ang Diyos lamang dapat ang maparangalan. No? Sa mga reform, tinatawag natin yan, Rick Meferong, sola de gloria. Sola. Yan, glory to God alone. Ayan. So, okay, paalala ko sa mga viewers, kung meron po kayong mga question, later on, babasahin natin yan. At kung may oras pa, ay of course may oras yan, ay bibigyan nating pansin yan. Ano? So magtanong lang kayo if you have any question. So going back. So nakita natin, unang-una, bakit dapat Diyos si Kristo sa ating mga Kristiyano? Dahil kung hindi siya Diyos, ay tayo nagtutungayaw. Ginagamit natin ang pangalan ng Diyos sa isang kasalanan. Opo. At nakita naman natin that Jesus Christ truly was glorified. In Hebrew chapter 1 verse 8, mas matindi pa nga ang pagkataas kay Jesucristo mismo ng Ama. Basahin natin yung Hebrew chapter 1 verse 8, kapatid. Hebrew chapter 1 verse 8. Shout out sa mga nanonood sa ating ngayon. Yes, opo. Chapter 1, verse 8, Pastor, no? Hebrew chapter 1 verse 8. Okay, ang sabi dito, ngunit tungkol sa anak ay sinabi niya, ang iyong trono, O Diyos, ay magpakailanman. Yan. Ikaw ay maghaharing may katarungan. So makikita natin, ano? So, makikita natin kung paano itinataas, paano pinaparangalan ng Ama mismo yung anak. So, again, Jesus Christ must be God because only God worthy and deserve all the glory. Amen. Yan. So pangalawa, natitignan natin why Jesus Christ needs to be God or must be God. Because Jesus or God is the Savior. Yes. Pagka, Only. yes, only. Basahin natin ang Isaiah 43 verse 11. So una, Jesus must be God because only God deserves all the glory. Next. Sabi sa Isaiah 43:11, ako ay si Yahweh. Tanging ako lamang ang tagapagligtas. Amen. Wala nang sinuman. Yan. So klaro mga kapatid, sabi diyan. Sabi ng Diyos, ako si Yahweh. Ako lamang ang Diyos at walang ibang tagapagligtas. Okay? We all know that Jesus Christ, how many times was taught or itinuturo ng Biblia that Jesus was called the Savior. Yes. Tagapagligtas. Actually, the word Christ means, kung titingnan mo na malaliman, in Hebrew literature, ang ibig sabihin ng Christ is Messiah. Yes, opo. Ang ibig sabihin ng Messiah ay tagapagligtas. Anointed, hinirang ka, bakit? To be our Savior. Actually, hindi natin masyadong ipariwanag yung Hebrew literature pertaining to Christ kasi mahabang paliwanag yan. Pero sinushortcut ko, in summary,
Christ or Christos in Greek, in Hebrew is Messiah. Ibig sabihin yan, anoint or appointed. And the biggest question, why Christ is appointed to be our Savior. Okay? So, the Bible is very clear, particularly in the New Testament, na sinasabi si Jesus ay tagapagligtas. Amen. Nasa sinapupunan pa lang siya ni Maria, sinabi na ng anghel ang nasa sinapupunan mo ay banal at tatawagin siyang Hesukristo. At sa Book of Luke ay sinabing siya ang magiging tagapagligtas. Okay. So, nakita natin na kung si Jesus ay hindi natin kikilalanin bilang Diyos, ang lumalabas, hindi Diyos ang tagapagligtas mo. Kasi ang sabi ng Isaiah 43, walang sino mang tagapagligtas. Okay. Napakalinaw dito. At sabi niya, ako yun. Kung sasabihin natin, halimbawa, si Jesus ay hindi Diyos, may mali. Kasi ang sabi ng Biblia, ang tagapagligtas ay Diyos. Yes. Kaya ngayon, naintindihan natin sa ating mga Kristiyano na maunawaan natin ngayon why we treat Jesus Christ as God. Okay, so dalawa na yan, kapatid. Una, ano yun? To glorify God. Yes. Because only God deserve to be glory. And only God is a Savior. Yes. Or the Savior. Kapangyarihan. Ngayon, pangatlo, because only God has the power or the authority to forgive sins. Diyos lang ang may karapatang mag-alis at magpatawad ng mga kasalanan. Tayo, pag nagkakasala tayo sa ating kapwa-tao, yes, nagkakasala tayo sa kapwa-tao natin. Minsan pinapatawad ka ng tao na nagawan mo ng kasalanan. Pero sa Biblia, all sins are directed to God. All sins are against to God. Kaya nga yan nasabi ni Haring David na, O Diyos, sa'yo lamang ako nagkasala. Okay? Ngayon, Mark chapter 2 verse 7, basahin natin to, kapatid. Mark chapter 2 verse 7. Ayan, Okay. Sabi sa Mark chapter 2 verse 7. Bakit nagsasalita ng ganito ang taong ito? Kalapastanganan sa Diyos yan. Hindi ba't Diyos lamang ang makakapagpatawad ng mga kasalanan? Punta ka nga saglit ang tanong mo kung may audio tayo. Ako. Okay. So, yan mga kapatid, Sige, makikita natin na sabi rito sa Mark chapter 2 verse 7, ang Diyos lang ang may karapatang magpatawad. Ang Diyos lang ang pwedeng maggawa ng pagpapatawad. So, very clear yan mga kapatid. Sabi ng ng kausap ni Jesus diyan, again, who are these people that our Lord Jesus Christ is speaking to? Di ba yung mga Pharisee, again, yung mga expert of the law, yung mga kausap ni Jesus diyan. At again, who is these Pharisees and the Sadducees? They know the Bible. At alam nila na ang Diyos lang ang gumagawa ng pagpapatawad ng kasalanan, kapatid. Amen. Halimbawa, saan natin mababasa na talagang Diyos ang gumagawa lamang ng pagpapatawad? Isaiah 43 verse 25. Basahin natin, kapatid, to. Punta tayo sa Lumang Tipan. Tingnan natin kung talagang may tinuturo pa ang Biblia na ang gumagawa lamang ng pag-aalis ng kasalanan ng tao ay ang Diyos. Isaiah, ano ba sinabi ko na? Isaiah 43 verse 25 ba, Pastor? Oo, 43:25. Okay. Ang sabi po dito, Gayunman, ako ang Diyos na nagpapatawad sa inyong mga kasalanan. Yan. Dahil sa pag-ibig ng aking nilimot na ang inyong pagsalangsang. Yan. O di ba? Halim. Ang tindi. Siya lamang talaga ang Diyos lamang ang talagang may kapangyarihan na kung saan ay mag-blot out, sabi sa English, that blot out our transgression. Hindi pwedeng kung sino-sinong gagawa yan, nabuburahin ang iyong kasalanan. Siya lang. Ang Diyos lang ang may yan. Kumbaga yung sabi nga sa yung full authority nasa Diyos lahat ang gumagawa yan. Pero we all know in the Bible, Jesus Christ forgives sins many times. Yes. Halimbawa sa John chapter 8, may mababasa tayo doon na kung saan pinatawad ni Jesus itong babae who caught in adultery. Sabi niya, Ginang, pinatawad na lahat ng iyong kasalanan.
At kapuna-puna, si Jesus kapag nagsasabi ng napatawad ng iyong kasalanan, hindi niya sinasabing pinatawad na ng Ama ang iyong kasalanan. Kundi makikita mo personally, sinasabi ni Jesus, napatawad na ang iyong kasalanan. At alam natin that not only once, many times. Actually, just sa Mark chapter 2 verse 7, ang lalim yan eh. Kung babasahin mo yung ng buong kwento dyan, pinasabi dyan, at pinatunayan ni Jesus na siya ay may kapangyarihang magpatawad ng kasalanan dyan mismo sa Mark chapter 2 verse 7, kabuuan yan. Kasi hindi maniwala, kasi ang question nila sino ba to na nagpapatawad ng kasalanan? Kaya sabi ngayon ni Jesus, patutunayan ko ngayon sa inyo na ako'y may kapangyarihan para magpatawad ng kasalanan. At mahimala na nakita natin na miraculously gumaling yung mayroong leprosy dyan, di ba? Opo. Ayan. May sakit doon. Ayan. So, it's very clear. So, ilan na? Why Jesus must be God? Because God, only God must be glorified. Yes. Hindi mo pwedeng i-glorify si Jesus kung hindi siya Diyos dahil masama, bawal yun sa Biblia. Pangalawa, because only God is a Savior. Yes. Tinatawag natin si Jesus na Savior. Kung hindi siya Diyos, again, nagkasala na naman tayo dyan. At pangatlo, ang Diyos lamang ang nagpapatawad o may authority sa pagpapatawad ng kasalanan. And Jesus Christ, we see many times na siya nagpapatawad ng kasalanan. Ngayon, pang-apat, na bakit kailangan kasing Diyos si Kristo? At gaano kahalaga nga ito sa ating mga Kristiyano na gano'n ang pagkakilala natin. Pang-apat, the place of worship. Itinuturo ng Biblia na Diyos lang dapat ang sambahin. Okay? Halimbawa, sa Psalms chapter 90 verse 2, tingnan nga natin kung di ako nagkakamali na sinasabi diyan, only God must be worship. Ang Diyos lang ang dapat sambahin. Or kung hindi yan yung talata, kahit sa Revelation chapter 19 verse 10. Pero basahin pa rin natin yan. 90 verse 2. 90 verse 2. Okay. Tignan po natin sa 90 verse 2, Psalms. Wala pa ang mga bundok, hindi mo pa nilalang. Hindi mo pa nilikha itong buong daigdig. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw'y walang hanggan. Thank you, Lord. Okay. Kapag siya'y noon Diyos pa. Sa Revelation 19:10, yan, mas malinaw yan. Ang sabi diyan, na ito yung konteksto na sa Revelation 19:10, sige pa, basahin mo kapatid. Yung anghel diyan sasambahin kasi ni Apostle John. Sige. Ito, sabi sa Revelation 19:10, ang sabi po dito nagpatira pa ako sa kanyang paanan upang sambahin siya. Ngunit sinabi niya sa akin, huwag ako, may aliping tulad mo at ang mga kapatid mong nagpapatotoo tungkol kay Jesus, ang Diyos ang sambahin mo, pagkat ang katotohanan tungkol kay Jesus ay siyang diwa ng lahat ng sinabi at isinulat ng mga propeta. Yan. So makita natin yung mismong anghel nagsalita, sabi, huwag mo akong sasambahin sapagat Diyos lang ang iyong sasambahin. Kapatid, kapag si Jesus ay hindi Diyos, abay, nakakasala na naman tayo. Opo, dahil talaga, sinasamba natin si Jesus Kaya kailangan Diyos si Kristo. Kasi kung hindi siya Diyos, abay, mabigat na kasalanan yan. Dahil mismo, anghel na nga nagsasabi. Anghel pa yan. Hindi pwedeng sambahin kung sino man dahil Diyos lamang ang dapat sambahin. Anghel na yun usually, di ba? Kaya gusto sambahin ni Apostle John itong anghel nito. Anghel yung kaharap niya Ikaw ba naman, makaharap ka ng anghel? Di ka ba kilabutan? Pero mismo yung anghel lang nagsabi, huwag mong gagawin yan sapagkat Diyos lang ang dapat sambahin. Ngayon, tanongin kita kapatid, sa ating pag-aaral sa Biblia, halimbawa sa Matthew chapter 14 verse 33, nakikita natin doon sinamba si Jesus Basahin nga natin yung Matthew chapter 14 verse 33 kung mayroon bang nakikita na sinamba si Jesus. Actually, maraming beses na talagang tumanggap ng pagsamba si Jesucristo. Tingnan natin itong Matthew chapter 14 verse 33. 33. Okay. Ang sabi po dito, at sinamba siya ng mga nasa bangka,
Tunay na kayo ang anak ng Diyos, sabi nila. Yan. So, tunay na, sabi nila, at sinamba nila si Jesus, tunay na nga kayo'y anak ng Diyos. Diba? Yung Yes. salitang sinamba. Ha? Yung kung titignan mo sa Greek word yan, talagang they really, tawag dito, they give that reverence. Hindi Yes. lang reverence, yung talagang, in short, worship. Kapatid, gaya ng sabi ko, sa tingin mo, ilang beses sinamba si Jesus sa Biblia? Di ba maraming beses? Napakarami. At hindi naman, ito pa kapuna-puna. Yung anghel, sinamba ni Apostle John. Ngayon, ano mapapansin natin? Po. Nagalit yung anghel eh. Sinuway si Apostle John. Sinasamba kasi siya. Si Jesus, mga giliw namin tagapakinig, sinamba. Pero hindi nagalit si Jesus. Wala kang makikita sa mga konteksto nung sasambahin si Jesus. Sinabi ni Jesus, huwag niyong gawin yan. Diyos lang ang inyong sambahin. Yan ay mapag-isip-isip tayo. Bakit tinanggap ni Jesus yung pagsamba? Dahil ang sabi ng Biblia, Diyos lang ang... Again, makikita natin yung importance to us Christian, why we must treat, identify, or proclaim Jesus as God. Hindi natin pwedeng sabihin na si Jesus ay, again, tao, anghel, o hindi kaya isang magaling na propeta lamang. Dahil nakita natin yung mga nilatag natin kanina ay malaki pong kasalanan. Yeah po. Kung hindi pala Diyos si Jesucristo. Meron pa ba? Meron pa na mga importance nung bakit kailangan Diyos si Kristo. Another thing is because only God is eternal. Binasa natin kanina sa Psalms chapter 90 verse 2. Basahin mo uli kapatid yun. Only God is eternal. 92. 90 verse 2. Wala pa ang bundok, hindi mo pa nilalalang. Hindi mo pa nilikha itong buong sandaigdigan. Naroon ka na. Ikaw noon ay Diyos na, pagkat ikaw'y walang hanggan. Yes. So makikita natin ito, sabi diyan, before the creation, in short, from eternity to eternity, okay? Diyos na siya. Yes. So pag sinabing Diyos, kakabit yung attributes na eternal siya. Okay? Ngayon, pag si Jesucristo ay hindi Diyos, lalabas na wala tayong eternal security dahil sa Diyos lang tayo makakatagpo ng eternal security. Kapatid, pag sinabing eternal security, yan yung magpakailanman nandiyan na may kasiguraduhan kang inililigtas ka. Di ba? Sa kamay niya. Yun ang ibig sabihin ng eternity. Now, if Jesus Christ is not God, wala tayong eternal security. But we found eternal security in Christ kasi bakit? May sinabi kasi si Jesus about eternal security. Basahin natin yung John chapter 14 verses 2 and 3. Yes, tingnan nga natin kung may claim ba si Jesus na napakaganda niyan, Pastor. regarding to that eternity. John 14 to 1 to 3, Pastor. Oo. Huwag kayong mabalisa, manalig kayo sa Diyos at manalig din kayo sa akin. Sa bahay ng aking ama ay maraming silid. Kung hindi gayon, sinabi ko na sana sa inyo. At paroroon ako upang ipaganda ko kayo ng matitiran. 3. Kapag naroroon na ako at ipaganda na kayo ng matitiran, babalik ako at isasama ko kayo sa kinaroroonan ko. Tuloy? 4. At alam na ninyo ang daan patungo sa papunta ko. Okay na kapatid. So, makikita natin kapatid, even in other translation, mababasa mo dyan na, and I will be with you forever. Yes. At kailanman ay hindi na tayo magkakahiwalay. Thank you, Lord. Yung salitang kailanman, forever yun Opo. Eternity yun If Jesus Christ is not God, therefore, He cannot do that things na sinasabi na I will be with you forever. For eternity, I will be your Savior. Hindi magaganap na Jesus yan kung hindi siya Diyos. Yes. But the Bible is very clear that even Jesus Christ is taught in the Bible o tinuturo sa Biblia na Jesus Christ is eternity for eternity. Halimbawa, Revelation chapter 1 verse 8, basahin natin yung sinasabi ni Jesus mismo.
Revelation chapter 1 verse 8. Okay, sabi sa Revelation chapter 1 verse 8, Ako ang Alpha at ang Omega, wika ng Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Diyos sa kasalukuyan, sa nakaraan, at siyang darating. Siyang darating. So, nabasa natin Revelation chapter 1. Sinabi, ako ang pasimula, ako ang wakas. That signifies or simply saying na He is from eternity to or eternal siya. Okay? Revelation chapter 22, inulit na naman yan. Okay? Sinabi uli yan this time na I am the Alpha and I am the Omega. So makikita natin the word of Jesus Christ and the word of God, iisa sinasabi. Okay? I am the Alpha and I am the Omega. Ako ang pasimula at ang wakas. Ngayon, meron pa bang iba na mababasa sa Biblia na sinasabi yung ganyang konsepto na that Jesus Christ is eternal? Basahin naman natin yung Hebrew 13:8. Hebrew 13:8. Okay, sabi dito sa Hebrew chapter 13 verse 8. Si Kristo noong nakaraan ay siya rin ang kasalukuyan, Lord, at siya rin ang magpakailanman. Yeah. Ngayon, ikaw kapatid, Kuya Alex, nagsalita ang Diyos. Ako ang simula, ako ang wakas. Nagsalita rin si Jesus, ako simula, ako ang wakas. Tapos may yung writer ng Hebrew, tinuturo niyan si Jesus ay siya noon, ngayon, bukas at magpakailanman. Ikaw kapatid, di ba? Ano bang sinisignify? Di ba? Si Jesus lumalabas na Jesus Christ is eternal. Amen. True. Oh, kaya yan kapatid, makikita natin ngayon, purihin ng Diyos na itong ating kinikilalang Hesukristo, tayo mga Kristiyano, ay kinikilala natin siyang Diyos dahil only God is eternal. Amen. At kung eternal si Hesukristo, purihin ng Diyos, ay meron tayong assurance of our salvation. Yes. Dahil nandyan siyang palagi upang tayo'y alagaan, ingatan. O di ba mga kapatid? So, yan, that is the importance of confessing. Yan ang kahalagaan na inihayag natin at hindi lang inihayag, kundi pinaniniwalaan natin na dapat si Jesus ay Diyos. Hindi natin pwedeng sasabihin hindi siya Diyos sapagkat napaliwanag natin ay magiging malaking kasalanan pala yan. Ano? So malinaw yung kapatid. Ngayon, tignan pa natin ng malalim itong John chapter 8, Brother Alex. Itong John chapter 8, dito ay isa itong example ng talata sa Biblia, itong kabuuan ng John chapter 8, na kung saan talagang completely Jesus Christ is revealing as God. Umpisa natin sa verse 12, kapatid. Basahin mo. John chapter 8, verse 12. John chapter 8, verse 12. Muling nagsalita si Jesus sa mga tao. Wika niya, ako ang ilaw ng sanlibutan. Yan. Ang sumusunod sa akin ay magkakaroon ng ilaw na magbibigay ng buhay. Yan. At di nalalakad sa kadiliman. Ayan. Sinabi sa kanya ng mga Pariseo. Okay na muna kapatid. So sabi diyan, ako ang ilaw ng sanlibutan. Ang susunod sa akin, ay magkakaroon ng buhay or source of life. Ito kapatid, tignan natin mainam ito, no? Yang declaration ni Jesus Christ na ako ang ilaw ng sanlibutan, that is another name na ginamit sa Diyos. By the way, yung I am the light, sabihin natin parang isa yan sa mga alias na ibinigay na pangalan sa Diyos. Pero later on pag-uusapan natin I am He, which is the personal name of God. Okay? Ngayon, yung ako ang ilaw ng sanlibutan. Tinutusan mababasa sa Biblia na nagpapakilala o ginamit ang pangalan na yan na ilaw na ikinabit sa Diyos. Tingnan natin ang Psalms chapter 27 verse 1. Kasi sabi ni Jesus, ako ang ilaw . Opo. Ngayon, tingnan natin. Anong kinalaman yan sa pagiging Diyos? Itong sinabi ni Jesus. John chapter, hindi pala, ano sabi ko? 27 verse 1. Oo. David 2 David . Okay.
Sabi dito sa Psalms 27:1, Tanglaw ko si Yahweh, aking kaligtasan, kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib sa kanyang ingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Yan. Stay, So, Lord. kita mo ano kapatid, sa English niyan, God is light. Yes. Or God is my light. Ang sabing ganyan. He is my Savior. At dahil siya ang light ko, dahil siya ang Diyos ko, sabi niya, wala akong pag-agam-agam, hindi ako matatakot. Amen. Lord. So, Jesus Christ, again, using that the name that was used by God, na yung about light. Kaya nga sabi ko kanina, blasphemy niya. Pero pansinin mo dito sa yung progress ng pagkagalit ng mga kausap ni Jesus. Hindi agad nagalit eh. Unti-unting nagalit. Kasi papansinin mo, hindi binigla ni Jesus na Yes. I am. Sabi niya muna, I am the light of the world. Tapos sa John chapter 3, pinaliwanag ko dyan, and this light enter to the world, and the world comprehend it not. Sino ba itong light that enter to the world? Actually, that signifies when Jesus Christ became man. Amen. Okay? So, ano pa? Yung revelation dito sa John chapter 8 na kung saan ay talagang nire-reveal yung identity ni Jesus Christ. O ano ba talaga ang kanyang identity o persona niya. Okay? So, sabi niya, John 8:12, I am light, which is a name that is used by God. Tapos, basahin naman natin yung verse 19. Verse 19 naman, Verse 19 ng chapter 8. Oo, dyan pa rin. Kaya't siya'y tinanong nila, nasaan ang inyong ama? Sumagot si Jesus, hindi niyo ako nakikilala? Ni ang aking ama, kung nakikilala ninyo ako, siya'y makikilala rin ninyo. Yan. Thank you, Lord. Sabi ni Hesus Kristo, kilala ko ang aking ama, pero siya, kayo hindi niyo siya kilala. Yung salitang kilala, makikita mo na naman yung pagka-Diyos ni Kristo dyan. Dahil, pinaliwanag ni Jesus tungkol sa pagkakilala. Basahin natin ang Matthew 11:27 naman ngayon. In connection to that declaration of Jesus Christ na hindi nyo kilala ang Ama, pero ako kilala ko ang aking Ama. Yes, correct. Basahin natin ang Matthew 11:27. Okay, Matthew 11:27, sabi rito, ibinigay sa akin ng Ama ang lahat ng bagay. Walang makakakilala sa anak kundi ang Ama. At walang makakakilala sa Ama kundi ang anak na yaong naparating na nagpapahayagan ng anak. Yan. Sabi ni Jesus, pinaliliwanag dyan, walang nakakakilala sa Ama. Wala daw eh. Kung hindi ang anak. Yes. Ngayon, wala ding nakakakilala sa anak kung hindi ang Ama. Ngayon patuloy ni Jesus, ngayon ang makakakilala sa Diyos o hindi kaya sa Ama at sa anak ay yaong gagawin ni Jesucristo sa sarili niyang kalooban kung sino yung pagpapahayagan niya para makilala ang Ama at ang anak. Amen. Correct. Ngayon, purihin ng Diyos, sa tayong mga ngayon ay nakakakilala, ay alam natin bakit natin nakikilala ang Ama at anak, ay hindi natin dahil sa sariling gawa natin yun. Dahil yun ay ginawa ni Kristo para makilala natin yung tinatawag na Diyos. Again, dito makikita natin na yung revelation dito sa John chapter 8 ng pagiging Diyos ni Kristo. Ang linaw-linaw ng salita na walang nakakakilala sa Ama, pero yung anak kilala niya. Yes. Okay? Sabihin. Ngayon, speaking of John chapter 8 verse 12, mayroon pa tayong tutuloy. Ngayon, verse 23 naman. Verse 23, chapter 8 din. Tinitingnan natin ngayon dito sa John chapter 8, yung revelation tungkol sa true identity of Jesus Christ. Sige, basa. Okay, sabi dito, sumagot si Jesus, kayo'y taga-ibaba, ako'y taga-itaas. Kayo'y taga-sanlibutan ito, ako'y hindi. Yan. So, ito na naman. Ang hirap isipin na sasabihin natin na si Jesus ay hindi Diyos. Siya mismo ang nagsasabi, siya'y taga-langit. Linaw naman yun eh. Di ba? Siya'y taga-langit.
So, paano siyang naging hindi Diyos kung siya ay tagalangit? Opo. Mayroon akong narinig na nagtanong, Pastor, di ba ang mga anghel galing langit? Oh. O tagalangit din sila. Anong Ibig sabihin, oo. Diyos din siya. Ay, hindi. Pero dyan mismo sa John chapter 8, nilinaw ni Jesus. Basahin naman natin yung verse 42. Verse Dito, 42. nilinaw na ni Jesus kasi, sige, basahin mo muna kapatid. John Okay. 8:42. Sinabi ni Jesus, kung talagang ang Diyos ang inyong Ama, ibigin ninyo ako sapagkat mula ako sa Diyos. Iyan, naging malinaw na. Kanina sabi niya, ako'y tagalangit. Ngayon, dahil hindi pa rin maintindihan ng mga Pariseo yung kausap niya at nagagalit na sila, sino ka ba talaga? Ano ba pinagsasabi mo? O sige, para tapos na ang usapan, hindi nyo maintindihan yung ako'y tagalangit. O ito, ako ay Nagmula sa Diyos. galing sa Diyos o mula sa Diyos. Oo, sabi I niya. came from God. Okay. O di tapos ang usapan. No. Ngayon, itong salitang I came from God, okay? Hindi ito remember in connection sa John chapter 8 verse 12, ano? Sinabi niya akong ilaw. Ngayon, sabi niya ngayon, ako ay mula sa Diyos at ako lang nakakakilala sa Diyos. Basahin natin yung 1 Timothy 6:16. 1 Timothy 6:16. 1 Timothy 6:16. Okay? So 1 Timothy 6:16. Okay, sabi dito, 1 Timothy 6:16. 6:16. Siya lamang ang walang kamatayan, ang nananan sa liwanag na di matititigan. Hindi siya hindi siya nakita o makikita ninuman. Sa kanya ang karangalan at ang walang hanggang kapangyarihan. Amen. Amen. Thank So, you, Lord. makikita mo, di ba may sabi si Jesus, walang nakakakilala sa Ama kundi ang anak. Pero kilala ng anak yung Ama. Yes. Ngayon, dyan sa 1 Timothy 6:16, ang sabi diyan, nakatira, sa English yan and God dwell in the light. At sinabi diyan, wala rin sino mang nakakita sa Ama kundi ang anak. Opo. Kapatid na Brother Alex, na dyan natin makikita na it takes to be God for you to see and to be eternally existing. Kasi hindi mo naman pwede sabihin kilala mo ang Ama at nakita mo ang Ama. Ang Ama galing mula pa sa eternity from eternity. Yes. So kailangan nandoon ka rin. Malabo naman yata sabihin mo nakita ko ang Ama, hindi ka naman nanggagaling sa eternity. Paano mo nagawa yon? So, matindi itong mga sinasabi ni Jesus Christ. Makikita natin yung revelation. Kung talagang pinapakilala niya ang sa kanya sarili. Ngayon, ito na. Nakita na natin, I am the light. Sabi niya yan. Yung eternal relationship nila, kilala ko ang aking Ama. Tapos sinabi ni Jesus Kristo, ako'y taga langit. Tapos niniretya na ako'y mula sa Ama. Ngayon, basahin naman natin itong verse 58. Punta natin sa John din. Sa John 8:58 naman. Balik tayo. Ito na. John 8:58. Sumagot si Jesus, sinasabi ko sa inyo, bago pa ipanganak si Abraham, akong na. Dumampot sila ng bato upang siya'y batuin. Ngunit nagtago si Jesus at lumabas sa templo. Yan. So makikita na. Ito na. Diretsahan na. Sinabi ngayon ni Jesus, ako nga. Sa English yan, I am He. Yes. I am He o ako'y si ako nga. Nung narinig na ng mga Pariseo this time, hindi na sila nagpigil. Kumuha na ng bato at gusto nilang patayin si Jesus. Again, kinote ko kanina yung Leviticus chapter 24 kasi yung utos. Opo. Sino mang gagamit ng kalapastanganan sa pangalan ng Diyos dapat batuhin hanggang mamatay. Opo. Pero si Jesus Kristo ginamit niya, sa ang pangalan ng Diyos, hindi dapat gawin yan. So dalawang klase lang yan Kung hindi totoong siya si ako nga, o hindi Diyos talaga si Kristo Kristo, ay malaking kasalanan yan at yan ay isang malaking kabaliwan na ikiklaim ni Jesu Kristo yan. Pero nakita natin kanina na naipaliwanag, kinonfirm ng Ama na nagsalita sa langit. Ito ang aking pinakamamahal, lubos kong kinalulugdan. Sundan ninyo ang kanyang sasabihin dahil ang hindi makikinig sa kanya ay mapapahamak. Yes. Pinarangalan mismo ng Ama, mismo ang anak. So yan makikita natin kapatid. Ngayon, napakaganda sa ating mga Kristiyano
na ito ang tamang pagkakilala natin kay Jesucristo. Dahil dito ay maaalis yung tinatawag na guilt feeling sa atin na mga Kristiyano. Kasi every now and then, tayo'y inaatake ng kaaway na ginagamit itong mga salita na bakit mo sinasamba ang hindi Diyos? Bakit mo wino-worship si Jesucristo? Yan. At ngayon ay matulungan tayo nitong mensahe natin na we have the confidence that we are not sinning against God every time we lifted the name of the name of Jesus. We worship the name of Jesus and proclaim that Jesus is our Lord God. Again, linilawin lang natin, okay? Ang ating stand as a Christian, we have one God in three persons. Pero hindi na natin masyadong i-discuss yung the rest. Ang pinokus lang natin kasi dito sa John chapter 8 na kung nawa at sa ating mga viewers sa tulong ng kapangyarihan ng Panginoon ay maintindihan natin na itong John chapter 8 is a very strong indication about teaching that Jesus Christ revelation as God. Amen, kapatid. So, ayun, natapos ang ating mainit na talakayin, kapatid. Thank you, Lord. So, I'm looking right now at our comment section pero wala tayong nakikitang mga comment. Alam po ninyo, meron sana kaming challenge, kapatid. Ito yung napag-usapan lang namin nakaraan. Opo. Bawat katapusan ng program ay magtatanong kami. Maganda yan, Pastor. At kung sino makasagot ay bibigyan namin ng 200 pesos direct in your GCash. Kung masasagot ninyo yung tanong. Kung actually, masasagot. Isa lang naman ang itatanong. So, isa lang yung magiging winner natin. Pero if God's willing, ay madagdagan pa yung sponsors natin, baka maging tatlo yung ating bibigyan ng premium. Okay. So, ikasama muna natin tong kape natin. Yan. Kaping mainit. Kaping mainit bago natin na ibigay yung katanungan na ito. Okay? So, ayon sa napag-usapan natin kanina dito sa John chapter 8. Okay. Ano yung talata na kung saan na nabanggit natin kanina na kung saan si Jesucristo ay sinamba ng mga alagad at hindi sinuway ni Jesucristo nung sambahin siya ng mga alagad. Ano yung talata na binanggit natin kanina habang pinag-uusapan natin? So, habang nire-research nyo, okay, hinihintay-hintay namin kung merong sasagot at kung may makasagot. Okay? Actually, para malaman namin kung sino yung, kasi kung sino yung unang makasagot, siya yung mananalo. So, titingnan namin dito sa comment kung sino yung unang mag-a-appear na makakasagot sa tanong, siya na yung panalo. At isa nyo lang yung GCash ninyo, GCash number. Na rin yan, Pastor. So, ulitin ko yung tanong, ano yung talata na nabanggit namin kanina na kung saan sinamba si Jesus ng kanyang mga alagad at tinanggap naman ni Jesus yung pagsamba sa kanya. In short, hindi niya sinuway, hindi naman nagalit. Yan. So, while we are waiting for that answer, ay i-greet natin yung mga sponsors natin, brother. So, una-una, binigreet namin si Brother Norman Sagunillo. Yan ay isa sa ating mga giliw na sumusubaybay at sumusuporta sa ating mga gawain. Si Brother Jose Taming, yan din ang isa sa mga tumutulong sa ating sa gawain. At si Sister Jenny Salda. Yes. Salamat sa pamasahe. Yan. So, sino pa ba? Baka may nakalimutan. Sila Dr. Leonard Ritos and Dr. Maria Ritos. Yan din ang mga giliw na tumutulong at sumusubaybay sa atin. Okay? So, si Pastor JC pala. Isa rin yan sa tumutulong sa ating sa ministry. By the way, i-promote ko lang, ito sila Sister Jenny, meron silang negosyo. Pangalan ng business nila is Win LPG. Kapag naubusan ka ng gas, tumawag ka lang dyan at meron silang riders, it will deliver direct in your home. Okay? At mura din ang kanilang gas. Win LPG. Kung naghahanap ka naman ng bahay na kung saan ay mag-invest ka ng bahay at gusto mo magkaroon ng bahay at lupa, nandyan naman ang Real Smart Pro
Mamaya ipapakita ko dyan yung mga link doon sa i-edit ko doon sa YouTube. Mamaya ibibigay ko dyan sa description link yung mga business nila at baka interested kayo sa mga yan. So transient, kung naghahanap kayo ng transient, naku, malapit na ang transient. Ako naman mismo ang i-connect ninyo at meron tayong transient, yung Stella transient, at na maganda yan, may wifi yan, at pang pamilya talaga. So yan ang ating, at of course sa lahat ng mga sumusubaybay, please share and subscribe itong ating program na ito para hindi naman para kami may taas, kundi number one ay para sa karangalan ng Diyos at maabot at maipakalat pa ang kanyang mga aral. So Brother Alex, baka meron kang gustong ipahabol. Okay, sige. Ninabatira natin ng mga church member, no? Mga nandyan na kasama natin, sila Tian, sila Timaricor, and worship team. No, sila ang ating mga kasama sa church member ng TLYM. Yun lang naman ang mababati ko. Yan. At ihabol ko si Brother Eddie Bona. Salamat sa iyo, Kuya Eddie Bona, for giving us the opportunity to minister to this radio program. Of course, salamat sa RPN for giving us this platform or this program. Yan. So, kapatid, hinihintay natin yung sasagot doon sa ating katanungan. Ngunit walang gustong manalo ng walang manalo, ayun nila 200 pesos. Okay, pambili ng bigas. Kung wala talaga, sa susunod na lang. So, again, ang program po natin every first and ano ba yung bro? First and third week of the month, Monday. Monday. First and third Monday of the month. Sa next first week na yun, December. So yan. So kita-kits tayo ulit sa susunod mga kapatid. So paano? Malungkot man, walang nakasagot sa ating katanungan, pero we're about say time to go. Yung hahabol sa sagot, hindi na po pwede. Kailangan live yung sagot. Yes. Kasi kung sa replay na, ay lugi na. Hindi magre-research na yun. Tsaka hindi na natin alam kung sino talaga yung naunang sumagot. So yan, papaalam na po kami. At kita-kits po tayo muli sa susunod na program. Again, laging paalala ko po, matulog ng tama sa oras, uminom ng tamang dami ng tubig para mas maging maayos ang kalusugan natin. So, huwag masobran sa kape. Yes. So good night tuloy. So magandang umaga at God bless. Thank you for watching us. Yes, thank you Lord. Okay.